beloved Brother Joey Mancera. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po, my beloved co-preacher, beloved Brother Bob Diluna. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildish Radal Medayo, End Time Prophet. Narito po kami buong puso. Nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Sa pakikinig ng iyong banal na salita, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Langisan mo po ang iyong banal na salita at pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus at aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng ganlang, all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildish Radalmeda, the end time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, to the whole beloved family, a pleasant afternoon po here in and abroad. Sa mapagpalang hapon po, we love you so much. Amen. Praise the Lord. At sa lahat ng ating live webcast viewers, ating minamahal na mga kapatiran, sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa ating mga bisita na narito, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. My chosen servant, ang aking hinirang na lingkod. From the book of Matthew chapter 12, verse 18, atin pong basahin. From the Gospel of Matthew chapter 12, verse 18. Behold my servant, whom I have chosen, my beloved, in whom my soul is well pleased. I will put my spirit upon him, and he shall show judgment to the Gentiles. Amen. Mateo Kapitulo 12, versikulo 18. Narito ang lingkod ko na aking hinirang at pinamahal ko na kinalugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghukom sa mga hintil. Amen. Amen. Praise the Lord. Mapalad tayo sa lahat ng mapalad. Dinala tayo dito sa tunay na gawain. Ang ating sinasamba na ipinangaral ng propeta ng Diyos ay ang nag-iisang Diyos na nahayag sa laman. Siya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa huling panahon, talagang maglalagay siya ng talagang yung hinirang na loob na tapat. Uha ng ating dearly beloved pastor, ang sabi po, narito ang lingkod ko na aking hinirang at minahal ko na kinalugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hintil. Napakapalad at bawat isa po ay nasaksihan ang mga dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. This is confirmation na tunay nga ang kapangyarihan ng Diyos. Na sa panalangin ng ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, totoo po, wala ka nang hahanapin pa. Dahil ang kanilang panalangin, inabot po tayo na sinasabi po ng banal na kasulatan, aking idinadalangin na lahat ay pagpalain kayo sa lahat ng bagay. Lumusog ang iyong katawan, maging ang paglusog ng inyong mga kaluluwa, mga minamahal ko. In these last days, may mga nangangaral din po, pero they're not chosen by God. Wala po ang banal na espiritu.
Kaya umaasa sila sa sarili ng pangangaral with enticing words of man's wisdom. Pero dito po yung demonstration ng kapangyarihan ng Diyos dahil tayo po ay nakasalig doon sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Malakay chapter 4, verse 5 and 6, atin pong basahin. Amen. From the book of Malachi, chapter 4, verses 5 and 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. Amen. Dito po sa aklat ng Malakyas, Kapitulo 4, ang bersikulo ay 5 at 6. Narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta, bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon, at kanyang papapagbaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ay nagaganap sa ating banal na gawain. Sa katauhan ni Elias na propeta, yan po ang katauhan ng ating dearly beloved pastor. Narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Narito na po tayo sa kung saan nariyan na po ang mga kasamaan, mga minamahal ko. Ang sabi po, at kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak, sa kanilang mga magulang, baka ako'y dumating at saktan ko ang lupa ng sumpa. In these last days, a blessing if you will obey the commandments of the Lord our God, but it will be a curse. Ating i-refresh po nung nagkrusada ang ating dearly beloved pastor against communism. Dinikri niya, we hate communism. This is a godless ideology. But we love the communists. Marami po ang nasave na komunista kung saan sila pa po ang papatay sa ating mahal na pastor. Bakit sila na-convert? Talagang natural mako-convert dahil yung armas nila ayaw tumalab. Sila mismo naramdaman din nila ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Up to present, nag-decree ang ating dearly beloved pastor, communism will fall. Yun hindi na unawaan ng mga taong hindi kumikilala sa ating mahal na Panginoon. Look what is happening in China. Talaga pong devastated sa makita ng baha. Milyon na po ang naapektuhan. Bakit? Mga minamahal, pag hindi ka naniwala sa Diyos, sabi nga, it will be a curse. Mga minamahal ko, ngunit salamat doon sa mga makakaliwang grupo, nandito na sila sa atin eh. Ayaw na ng baril, Biblia na ang daladala. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Narinig natin ang mga buhay na patotoo. Mga taong nasa lusak ng kasalanan. Nagpasarap sa buhay, nandoon, mga minamahal ko, bagamat alam nila, o yung ilan ay tinawag na rito, mga minamahal ko, ngunit isang araw, may calling sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Manumbalik, dahil nais ng Diyos, maging mga alibugang anak, ay pinababalik niya upang maligtas, mga minamahal ko. Kanyang pagbabaliking loob ang puso ng mga ama sa mga anak. Lahat magsabing, praise the Lord. Pag nagmatigas ang tao, ang sabi po, baka dumating sa kanila. Sasaktan ng ating dakilang Diyos, ito po yung sumpa. Ngunit mapalad po tayo dahil yung kasalanan nating pinagsisihan, yung kabayaran nun talagang kamatayan eh. Pero tinanggap natin ang regalo mula sa ating mahal na Panginoon. Ito'y walang bayad. Yung buhay na wala hanggan. Pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga kalakip ang pagpapagaling ng karamdaman.
pagbabago ng buhay, kapayapaan sa puso't isipan. Pag tinanong mo ang mga matapat na mga anak, wala na po akong hinahanap dito, kundi magpuri lamang sa Diyos at itinaragdag lahat ng aking pangangailangan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa bawat isa sa atin, mga minamahal ko, hindi man tayo naging magulang natin sa laman ng ating dearly beloved parents in the Lord. Pag taga Jesus Miracle Crusade ka, totoo po, anak ka ng propeta. Kung anong puno, siya rin ang bunga. Mga minamahal ko, merong kapangyarihan laban kay Satanas at lagi tayong nagtatagumpay. Gawa 3:28, Acts chapter 3 verse 25. Amen. From the book of Acts of the Apostle, chapter 3, verse 25. Ye are the children of the prophets, and of the covenant which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kindreds of the earth be blessed. Amen. Ang mga gawa, Kapitulo 3, versikulo 25. Kayo ang mga anak ng mga propeta at ang tipang ginawa ng Diyos sa iyong mga magulang na sinasabi kay Abraham, at sa iyong binhi ay pagkapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Amen. Praise the Lord. Kayo ang mga anak ng mga propeta. Ang ating dearly beloved pastor, he is the end-time prophet of God. Amen. At tipang ginawa ng Diyos sa inyong mga magulang na sinasabi kay Abraham at sa inyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga angkan sa lupa. Mga minamahal, we're going 50 years na. So, ilang lahi na mga minamahal ko. Yung mga batang paslit dati, ngayon, mga instrumentalist, ginagamit na sa pulpito, mga minamahal ko, nangangaral na, naghahayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakapalad po natin, mga minamahal ko. Ang ating dearly beloved pastor, matapang na mangaral laban sa kaaway. Yan ang katotohanan. Kaya marami ang nako-convert. Bawat mananampalataya na talagang tapat at naghahayag sa kabutihan ng Diyos, mga mayon nagbubunga naman. Kaya nag-multiply tayo, buong mundo na. Bawat bansa, iba't ibang panig ng mundo ay meron tayong mga outreaches. Bakit? Totoo po, hindi mapipigilan ang paglaganap ng Ebanghelyo ng kaligtasan dahil ito po ay isa sa mga tanda na ang salita ng Diyos ay ipapangaral pagkatapos nito ay ang wakas. Lahat magsabing, praise the Lord! Sa atin lang po, yung mga buhay na totoong totoo. Lahat magsabing, praise the Lord! Kaya nga sinabi po, pagpapalain, mga minamahal ko, bawat tapat na anak, pagpapalain. Lahat magsabing, praise the Lord. Huwag ka lang mag-alinlangan sa iyong pananampalataya. Maglingkod ka ng buong katapatan. Mga minamahal ko, sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, you have nothing to lose but everything to gain. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Kaya, sino po hindi maglingkod sa ating dakilang Diyos? Yan po ang laging bukang bibig ng bawat nagpapatotoo. Sino ang hindi maglilingkod sa Diyos na buhay? Lahat-lahat na ipinakita. Lahat-lahat na naranasan na natin. Ibig sabihin, sigurado nga na tayo yung mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa huling panahon, tayong lahat ay gagamitin, mga minamahal ko, upang hanapin pa yung mga nawawala. Tayo gagamitin sa bawat sulok ng daigdig, lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Ipag-pray mo lang yan. Fast and pray. May right time yan. In His time, He make all things beautiful. Makita mo, kusa na lang dadalo yan. Anak, sama na ako. Oh. Lalo na pag may karamdaman na at may problema, nagiging weight po yun. Dahil ang tao, habang masagana, nandyan lahat ang tinatanggap na pagpapala, nagkakaroon ng pride. Ako yan. Pero pag dumating ang pagsubok,
Dumating ang mga kalamidad ngayon. Lahat ng mga kaganapan na masasama, ipinahintulot yan upang ang tao ay hanapin ang katotohanan upang katotohanan na magpalaya sa kanila. Katulad ng narito tayo, natagpuan natin ang buong katotohanan. Kaya mga minamahal, bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo po ay inatasan. Hanapin pa natin yung mga nawawala. Natatawagin ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil naparito ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang iligtas ang marami pang taong nawawala at dalhin dito sa tunay na gawain. From the book of Matthew chapter 10 verse 6, magkasabay na lang pong basahin Matthew 18:11. From the Gospel of St. Matthew chapter 10, verse 6. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Gospel of St. Matthew chapter 18, verse 11. For the Son of Man is come to save that which was lost. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 10, versikulo 6. Kundi bagkus magsipuroon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. At dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 18, ang versikulo ay 11. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Amen. Amen. Praise the Lord. Kundi bagkos magsiparoon kayo sa mga tupang nawawa sa bahay ni El. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Walang tigil ang banal na kursada. Walang tigil ang mga anniversaries, mga Bible studies, maging sa kapulisan, sa kulungan, maging sa street evangelism, sa mga ospital. Non-stop po ito, mga minamahal ko. Dahil yun ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad po ng Fountain of Life, ang Agos ay patuloy na pababa upang hanapin pa yung mga tigang na lupa. Ganon din mga minamahal ko, kung yan ang tulad na tayo po ay narito upang maghanap pa ng mga nawawaglit sa bahay ni Israel. Israel, karapat-dapat na ang bawat isa sa atin. We are the end-time Israelites. Bakit? Nasa atin lahat ang kapangyarihan eh. Tumawag ka sa Diyos, talagang pakikinggan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord. Mga hold-upper, snatcher, kalamidad, kayang pigilan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong katakutan mo ngayon? Sa nagbabantang nuclear war. Akala nyo iba biro po yun, hindi po. Para sa walang pananampalataya, nakakatakot. Para sa may pananampalataya, ipapahintulot ito ng Diyos para makilala nyo na ang bawat isa na mananampalataya, hindi nagtatagumpay ang mga armas. Lahat magsabing praise the Lord. Ito ang layunin ng Diyos kung bakit tayo tinawag mga mga sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Kaya nga, Jesus saves, Jesus heals. May mga karamdaman ba kayo? May mga problema kayo? Nais nyo ba ng kapayapaan? Nais nyo ng kaligtasan? Nais nyo ng kapangyarihan laban kay Satanas? Sa magitan ng panalangin ng propeta, ikaw ay totoong pagpapalain. Ito yung kapangyarihan na hindi kayang makamtan ng sino man maliban lang na kung ikaw ay tinawag sa banal na gawain na ito. Yan ang katibayan mo na ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Huwag natin ikagalak yan na nagaganap sa atin. Totoo! Ito po, punong-puno ng himala. Amen? May mga ilan na nawala dahil nakihinala. Mga minamahal. Sabi ng ating dearly beloved pastor,
Doubts your doubts. Pag-alinlangan mo yung alinlangan mo. Dahil nandito ang tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit tayo inuutosan? Liwanag nga tayo eh. Pag pumunta ka sa isang madilim na lugar, natural po yun. Ang liwanag, mapapawi. Yung liwanag ang mangingibabaw. Ikaw yun na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Totoo po. Iba't ibang mga tao nagsasabi, "Patpat ang Jesus miracle." Naglalakad sila, parang nagliliwanag. May mga baguhan, minsan dumadalo rito. Nakikita nila may mga anghel eh. Nagpupuri sa Diyos eh. Kasama dito po sa pulpito. Ibig sabihin, hindi tayo pinababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. May karapatan tayo na humayo upang ipagsabi ang kabutihan ng Diyos. There will be no excuses. Ano mang lahi ka, mga minamahal ko, dahil we are on international nga eh. Lahat tayo, maging sino man, harapin natin at ipatotoo natin ang kabutihan ng Diyos. Dalhin natin sila sa banal na gawain upang sila man din ay maligtas. Mga minamahal ko, kahapon po, isa pong Bombay kung tawagin, Indiano. Depressed, hiwalay sa asawa, lahat ng bisyo, pati drugs nasa kanya na. Gustong magpatiwakan. Dumating ang ebanghelyo ng kaligtasan. Sinasabi ko sa kanila, propeta ang namumuna rito. Nilangisan ng ating pinakamamahal na Panginoon. If today you hear His word, harden not your heart. Huwag mo muna isipin na ikaw ay Hindu. Huwag mo munang isipin na magpapalit ka ng relihiyon. Nais lang namin itama na magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Grabing iyak niya, mga minamahal. Tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko sa kanya, sige, we'll bless your house. Could you imagine, mga minamahal ko, siya may-ari ng bahay, doon pa nagpa-Bible study sa bahay niya mismo. Isang Bombay, mga minamahal ko, dahil naniniwala siya na tayo ay tunay na mga Kristiyano, may pag-ibig sa kapwa. Salamat sa Diyos. Mga minamahal, this coming Sunday, lahat ng mga nakakabit na mga Diyos niya, tatanggalin na rin niya. Dadalo na siya sa gawain. I am willing to baptize in the name of our dear Jesus. Amen. Hindi lang Pilipino. Para maligtas, maging mga Indiano, maging anuman lahi, dahil ito na yung panahon po natin upang ipakilala sa buong mundo na mayroong Diyos na totoong magbibigay ng kaligtasan. Kaya sinasabi nga ng banal na kasulatan, tunay kang ang lingkod, tapat ka. Sinabi ng ating malabay noon, ang iyong mabuting gawa, mga minamahal ko, tunay na ipagkakalob sa iyo ang lahat ng pagpapala. Sa huling talata, Matthew chapter 25, verse 23, magsipaganda na po ang ating minamahal na mga awit. Gospel of St. Matthew chapter 25, verse 23. His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Amen. Mateo Kapitulo 25, versikulo 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamalayin kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabing, praise the Lord. Sinabi sa kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin, nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kalakasan ng iyong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord.
Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise the Lord. Sa banal na kasulatan, dito po sa Matthew 3:17 at Isaiah 42 verse 1 up to 3, ang tinutukoy po rito, mga minamahal ko, ay hindi po ang ating dear beloved pastor, kundi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nga mga minahal, sinasabi po ng banal na kasulatan, sa huling panahon, narito ang aking lingkod na hinirang. Minamahal ko at kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hinteng. Ito po ay ang ating dakilang Diyos na buhay na ang bawat isa sa atin, mga minamahal ko, ay totoo po na pinagkalooban, sumaatin ang kanyang banal na espiritu. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin, mga minamahal ko, upang ang lahat po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay kinakailangan sa huling panahon, sumaatin ang banal na espiritu. Ito po ang magiging katibayan na tayo nga ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po'y umawit magpuri sa ating pinakamamahal ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Holy Spirit, fall on me now, and let me your anointing come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. Every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. We go to space where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Oh, come, Holy Spirit, fall me down. I need your anointing,